Todo kayod sa pagtitinda ng ukay na sapatos si Aling Lorena para may pangtustos ito sa pag-aaral ng kanyang anak na second year college. Pero kung minsan hindi pa rin sapat ang kita nito. Katunayan nitong nakaraang linggo, muntik nang hindi makapag-exam ang kanyang anak dahil kulang ang pambayad nito sa kanyang matrikula. Actually ngayong nung last na payment niya, magbabayad sana siya ng 8,000, halos 8,000. Biglang nagka-emergency, may pinanggamitan ng kaya sabi ko sa kanya, kung pwede, na lang sa parang i-ano na lang dun sa finals nila. Laking pasasalamat na lamang niya at nakabayad ito sa tamang oras. Ganito rin ang naranasan ng graduating student na si Jedediah noong unang taon pa lamang nito sa kolehiyo. Na-try ko na po nung first year college ako. Bali yung school ko po, may patakaran sila na no permit, no exam. Ang kalakaran po dito, kailangan makapagbayad ka, so mabibigyan ka ng permit. Yung permit na yon, pipirmahan po yun ng bawat professor na tapos bibigyan ka po nila ng papel para makapag-exam. Ganun po yung kalakaran dati na no permit, no exam po. Aniya, sinikap raw talaga nito makapagbayad ng kanyang matrikula para hindi maapektuhan ang kanyang grado. Pero ngayon, mababawasan na ang iisipin ng mga magulang at mag-aaral sa agarang pagbabayad ng matrikula bago ang exam. Noong March 11, isinabatas na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 11984 o ang No Permit No Exam Prohibition Act. Sakop nito ang K-12, Higher Education Institution at Technical Vocational Institution. Ang nasabing batas ay akda ni Senator Ramon Bong Revilla. Sa pahayag ng senador, umaasa ito na magbubukas ng bagong pinto ang batas para sa mga mag-aaral na umaasa lang sa edukasyon para mapabuti ang kanilang antas ng buhay. Dagdag pa ng senador, hindi dapat maging hadlang ang problemang pinansyal at kahirapan sa pagkamit ng pangarap ng mga estudyante. Ang mga hindi makakapagbayad ay dapat kumuha ng certificate mula sa DSWD na naglalaman ng rason kung bakit hindi makakapagbayad sa tamang oras ang mga estudyante. Ang mga paaralang lalabag dito ay maaaring maharap sa administrative sanction na ipapataw ng Commission on Higher Education, Department of Education o Technical Education and Skills Development Authority. Pag-aaralan pa ng DSWD ang implementing rules and regulation ng nasabing batas bago ito ipatupad. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.